Tayo po ay magkulay-kulay. Kita ng 4. Pedro chapter 1 verse 4 to 10. Dalawang Pedro, 2 Peter chapter 1 verse 4 to 10. In this way, He has given us the very great and precious gifts He promised, so that by means of these gifts, you may escape from the destructive lust that is in the world and may come to share the divine nature. For this very reason, do your best to add goodness to your faith, to your goodness add knowledge, to your knowledge add self-control, to your self-control add endurance, to your endurance add godliness, to your godliness add Christian affection, and to your Christian affection add love. These are the qualities you need. And if you have them in abundance, they will make you active and effective in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But if you do not have them, you are so short-sighted that you cannot see and have forgotten that you have been purified from your past sins. So then, my friends, try even harder to make God's call and His choice of you a permanent experience. If you do so, you will never abandon your faith. Read natin, okay. Napaka-self-explanatory noong talata. In this way, He has given us the very great precious gifts He promised, so that by means of these gifts you may escape from the destructive lust that is in the world and may come to share the divine nature. For this very reason, do your best to add goodness to your faith, to your goodness add knowledge, to your knowledge add self-control, to your self-control add endurance, to your endurance add godliness, to your godliness add Christian affection, and to your Christian affection add love. These are the qualities you need. And if you have them in abundance, they will make you active and effective in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But if you do not have them, you are so short-sighted that you cannot see and have forgotten that you have been purified from your past sins. So then, my friends, try even harder to make God's call and His choice of you a permanent experience. If you do so, you will never abandon your faith. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng mga talata na ito. At tayo po ay kanyang kausapin, no? Pamagitan po ng mga talata. And as we meditate on ito, no, ay piliin niya po na magsalita sa pamagitan nito sa atin. No? At basahin ko lang yung nasa taas na para maintindihan natin yung binabanggit ni Peter. From Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who, through the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ, have been given a faith as precious as ours. May grace and peace be yours in full measure through your knowledge of God and of Jesus our Lord. God's divine power has given us everything we need to live a truly religious life through our knowledge of the one who called us to share in His own glory and goodness. Now, so ano ba yung baka kasi tinatanong natin, Pastor, ano ba yung promised gift na yun, no, na binabanggit po ni Peter, na yun daw promised gift na yun ay nagbibigay sa atin ng lahat ng kakayanan, no? Lahat ng kakayanan.
Dito sa ano natin, sa pagbabasa natin, makikita natin ay ilang mga binabanggit ni Peter. Una ay yung faith, ano? Again, ang faith kapatid, hindi po ito ano, hindi ito gift na parang has nothing to do with you, tapos ibibigay lang sa iyo at pagkakaroon ka na bigla ng pananampalataya, wala ka namang ano, basta wala kang kakayanan and then bigla ka na lang nagkaroon ng kakayanan sa sumampalataya. Hindi po kapatid. Ito po yung pananampalataya na resulta ng revelation ni Jesus Christ sa atin. Ano? Nahahayag siya, yung kanyang kadakilaan. Ang resulta ng kapatid ay sasampalataya sa Kanya. No? Yung karanasan natin sa Diyos, yung mga bagay na nahahayag patungkol sa Kanya, yung galang niya sa atin, yung kabutihan niya, no? Yung Kanyang salita. Ang inaasahan ng Diyos doon, kapatid, na tutubok sa puso natin ay pananampalataya. Ano pa ba ang gagawin natin? Ano? Ang katapat no, ng kabaligtaran noon kapatid ay ano, unfaithfulness o disbelief, unbelief, no? Nahahayag ang Diyos sa atin ng mahayagan, ano, ng bukas, ipinakikilala niya kanyang sarili, gumagawa sa atin, at tayo hindi naniniwala, hindi tayo sumasampalataya. Unbelief ang tawag doon, no? Kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. No, sa kabila ng pinapakita niya, yun po yung ibig sabihin noon, ano. And then, grace, biyaya, ano, peace. Sabi dito ni ni Peter, ano. And then knowledge of God, more knowledge of Him. No, your divine power, divine power. That's everything we need to live a true religious life through a knowledge of the one who called us to share in His own glory and goodness. Now, so everything na divine enablement, the Holy Spirit pa binigay sa atin, no? So, ito po yung argument na inilalahad ni Peter ano sa atin. Ano, yung hinihingi niya dito sa kanyang pagtuturo ay kasi baka yung nakikinig sa kanya sasabihin, paano naman na magagawa yan? Ano? Hindi nga namin alam kung ano yung binabanggit mo ng mga gift na yan na ibinigay ng Panginoong Diyos sa amin. Na, kasi sa verse 4, ang umpisa niya, in this way, He has given us the very great and precious gifts He promised. Now, so, yun po yung una, yun po yung pasimula. At dahil doon po, sabi ni Peter, so that, no, sa pamamagitan daw ng mga binigay na ito ng Panginoong Diyos na ipinangako niyang mga kaloob sa atin, sa pamamagitan ng pagkakaloob na ito, sa pamamagitan ng pagtupad niya sa mga pangako na ito, pagkakaloob nito sa atin, no, sabi niya, magagawa natin yung lahat ng bagay na binabanggit niya dito. Amen? Kapatid? So yung title natin, The Promised Great and Precious Gifts. Now, the promised great and precious gifts ng Panginoong Diyos. Na according to Peter, ibinigay na ng Panginoong Diyos sa atin. Ano yon? Biyaya, habag, pananampalataya. No, kapangyarihan, even yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Okay, umiiral na sa atin. Ang banigit sa lahat, ang banal na Espiritu. Ano? Umiiral na po sa atin. Ngayon, having that sa ating mga buhay, ano daw ang kaya nating gawin, sabi ni Peter. No? Ano ang ma-accomplish natin sa pamamagitan ng pagtupad na ito ng Panginoong Diyos sa mga pangako na ito? No? Number one, sabi niya dito sa kanyang talata, to escape the destructive lust in the world. No? Sabi niya, so that by means of these gifts, you may escape from the destructive lust that is in the world. No? Kapatid, yung world na lust, hindi lamang po yan may kinalaman sa sa sexual na lust, ano? Yung world po na lust, sa world, ay mga pagnanasa sa bagay, na ibinibigay ng mundo na ito. No, lust of the eyes. No, kayamanan, kapangyarihan, pleasure, saya, entertainment, no, lahat po na kaya ibigay na pansamantalang pleasure ng mundo na ito, yan po yung lust. In fact, ang Panginoong Sus ay tinent ng diablo dyan, pinakita sa kanya yung kayamanan ng mundo, no? Kung ang Panginoong Sus nga ay hindi nangimi ang diablo na tuksoy ng Panginoong Sus, sa Matthew 4, na
dinala ng diablo ang Panginoong Jesus doon sa ano, sa tuktok ng templo na yun, tapos pinakita sa kanya, o buntot ba yun, tapos pinakita sa kanya yung kayamanan ng mundo. Tinalog sa kanya, sabi niya, oh, yan, nakita mo ba yung kayamanan, bibigay ko sa iyo yan, lumuhod ka lang sa akin, patira pa ka lang sa akin. Kapatid, yun po yun, yun po yung tinutukoy doon sa na last, ano. So sabi ngayon ni Peter, ano, ito daw makakaloob na ito ng Panginoong Diyos sa atin, no, itong pananampalataya, kapayapaan dito sa mundo na ito. Kasama, ako'y naniniwala, kapatid, kasama na po doon yung mga ano eh, yung kayamanan na gusto natin, no? Yung assurance po ng provision, kasama na po doon, mga promises po na inaasahan natin sa Panginoong Diyos. Yung pangako po na patugon sa ating mga panalangin, kasama na po doon sa binigay ng Diyos sa atin. No, sabi ni Peter, para daw yung inalok ka ng mundo na ito, dinala ka ng diablo sa tuktok ng mundo, pinakita sa iyo yung kayamanan ng mundo na ito. Lahat ng maaaring ialok ng mundo na ito sa iyo. Ano? Sabi ni Peter, kaya mo na pagtagumpayan, kaya mong tanggihan. No? Ang gano'n? No? Having been given, already, having been provided already with great and precious gifts. At nakatuwa yung yung itong word na very, ilagay pa niya po yung word na very great and precious gifts he promised. Hindi ordinaryong gifts ang binigay ng Panginoon Diyos sa atin, na meron daw tayo. At yung gift na yan ay mag-enable sa atin to escape the destructive lust in the world. Ngayon, tingnan ang ating mga sarili. Kapatid, anong driven tayo? Ano ang nagda-drive sa atin? What are we driven out? No? Baka lust of this world. At hindi natin alam yun. Actually, ang pinagbubuhusan natin ng panahon ay mga bagay na kailangan na isip natin, kailangan natin sa mundo na ito para mabuhay. At unknowingly, ay hindi tayo actually nakakawala dito sa destructive lust ng mundo na ito. Lust for a convenient life, lust for a secured life. So, baka hindi natin tinatawag na lust yun. Pero ang hindi natin napapansin ay mas tiwala tayo sa kaya nating magawa at sa kailangan nating gawin kaysa sa kayang i-provide ng Panginoon Diyos sa atin. According to Peter, kapatid, ina-anticipate ng Diyos, ina-anticipate ng Panginoong Diyos yung magiging kalagayan nating ganoon habang nandito tayo sa mundo. We will lust for things of this world. Kaya ang Diyos ay nagbitaw ng mga pangako, I will provide, I will give you, I will give you the things you needed sa mundo na ito. Ay di kayo mapaglalangan ng diablo. Alam niyo, ang buhay ng Panginoong Jesus ay minodelo po niya tayo Kaya unang-una pa lang, pagpasok pa lang ng Panginoong Jesus doon sa ministeryo, ganun tayo, sabi niya. Alam niyo, ang buhay niyo ganito dapat, sabi ng Panginoong Jesus. Papasok kayo sa paglilingkod sa Diyos. At ang unang-una ninyo mga kalaban, pagpasok ninyo sa paglilingkod sa Diyos, ang buhay ninyo dapat una ay mula pagkapanganak sa Kanya, buhay ng paglago at pagpapakatnal sa Kanyang pag-ibig at relasyon sa Panginoong Diyos. And then, nung mag-30 siya, buhay naman ng paglilingkod sa Panginoong Diyos. Yung po yung dalawang pagkakahati sa buhay ng Panginoong Jesus na siya dapat na magiging buhay natin. Buhay ng paglalim, pagkakilala, paglago sa Panginoong Jesus. And then yung other half ng buhay ng Panginoong Jesus ay buhay ng paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ganun po ang buhay ng Panginoong Jesus. So tayo, ganun din dapat nahahati ang buhay natin. Una, pagkakilala natin sa Panginoong Jesus, lalago tayo, lalalim, tatatag sa pagkakilala at pananampalataya sa Panginoong Jesus. And then, buhay ng paglilingkod na sa Panginoong Diyos. Sabi ng Panginoong Jesus, pagpasok ninyo sa buhay ng paglilingkod sa Panginoong Jesus, ang una-una ninyong kakaharapin ay yung temptation,
ng lust of the world. Na maglilingkod ba ako sa Diyos? O mag-accumulate ako ng lahat ng ibibigay ng mundo na ito sa akin at magkakaroon ako ng secure na buhay sa entirety ng aking existence dito sa mundo na ito. Maglilingkod ako sa Diyos na hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin, no? Kakain ba ako? Ano ba mangyayari sa akin, no? Mabubuhay ba ako? Maitataguyod ko ba ang pamilya ko? Pipiliin ko na i-secure ang aking buhay sa pamamagitan ng pagkuha sa lahat ng maaaring ibigay ng mundo na ito sa akin, no? Kayamanan, seguridad, no? Ganun, kapatid. Sabi ni Peter, no, kapatid, dito sa talata na ito, binigay na ng Panginoong Diyos sa atin, tinupad niya ang mga pangako niya upang ang tukso ng mundo na ito ay mapagtagumpayan natin. Pangalawang ano, kapatid, na sinesecure ng great and precious gift na ito na pinagkaloob ng Panginoong Diyos sa atin. The promised great and precious gift na ito ng Panginoong Diyos ay to share in the divine nature. Sabi ganun ng Panginoong Diyos. Sabi po sa verse 4, sabi ni Peter, ano? Sabi po sa verse 4, yung second part, ano? And may come to share the divine nature. In this way, He has given us the very great and precious gifts He promised, so that by means of these gifts, you may escape from the destructive lust that is in the world and may come to share in the divine nature ng Panginoong Diyos. Gaano yan ka mapanggising ng pag-iisip natin, kapatid, ano? Isa ho sa madalas nating excuse kapag tayo ay nabibigo, kapag tayo nag-give in dito sa lust ng mundo na ito, kapatid, ano? No, yung ating nature, ang ating human nature, na sabi po ng Biblia, simula nung tayo sumampalataya sa Panginoong Hesus, pinagkalooban po tayo ng bagong nature. No, yung nature na yan, ay ito yung tinatawag divine nature. Ito po yung nature na mas inclined po siya sa mga desire ng ating Panginoong Diyos. Mas inclined po siya sa mga desire ng ating Panginoong Diyos. Doon sa Bible school, meron po isang nagtanong doon na bakit daw po tayo daw meron ng bagong nature, bakit nagagawa pa nating magkasala, So ako po yung sumagot doon, masagot ko doon ano ba ang bagong nature, Nagkakamali tayo kung ang akala natin tayo po ay ni-recreate ng Diyos, Hindi po, ang bagong nature, kung yung lumang nature ay may ability to sin, Ang bagong nature, meron kong ability not to sin. Yung bagong nature, meron pong kakayanan, mapagtagumpayan niya ang pagkakasala. Ang bagong nature natin, yung ating divine nature, ay may kakayanan po na tanggihan ng kasalanan. May kakayanan po kung paano ang Panginoong Hesus nung inaalok po siya ni Satanas na pinaalok sa kanya yung kayamanan, ni-rebuke niya yung diablo, lumayo ka sa akin, lumayas ka sa akin. Sabi sa kanya ng Panginoong Hesus. Ngayon, ito daw, kapatid, sabi ni Peter, ito daw great and precious gifts na ipinangako ng Panginoong Diyos, na hindi lamang niya ipinangako, kundi ipinagkaloob na niya sa atin, ay may kakayanan sa atin na magkaloob, magpatatag noong ating nature, nitong ating bagong nature na ito. Another thing, kapatid, na kayang gawin po nitong mga promises na ito na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos, is the ability to add divine qualities to self. Meron po tayong kakayanan. Sabi po ni Peter sa verse 5, for this very reason, do your best to add goodness. To add goodness, to add knowledge, to add self-control, to add endurance, to add godliness,
to have Christian affection, no? And to add love. Yung gano'n ni Peter. No, yung sinusulatan ni Peter, sasabihin na ni Peter, para muna po kami hinatulang mamatay niyan. Ano, paano namin gagawin yan? No, sasabihin nung mga sinulatan niya, ano? Of course, nung mga sinulatan niya, alam nila, opo, alam nga po namin yan, ano? Na yung ginagawa ko nung kaloob ng Panginoong Diyos sa amin, binigyan po kami ng kakayanan na gawin yan sa aming mga buhay. No? Hindi po sinabi dito ni Peter na, tumunga nga lang kayo at ang Diyos lang bahalang magdagdag sa inyo ng kakayanan na maging mabuti, na magkaroon ng kaalaman. Hindi po, ano, sabi ni Peter, kayo ang magdadagdag niyan. At hindi niyo yan gagawin on your own abilities. Ano, binigyan din kayo ng kakayanan na gawin yan. No? Pero hindi po yan kayo passive, ano, kundi active kayo. Amen, mga kapatid? So, mga kapatid, tayo po na-realize tayo ngayong umaga na ito. 6:44. Magandang umaga po sa atin. I pray po na ang ating Diyos ay nagsalita powerfully, no? And may napaalala, nandito na sa atin to, na-impart na ito sa atin ng Panginoong Diyos, and then na-rekindle lang niya sa atin. Oo nga, no? Yung pala yung aking kapangyarihan, yung aking kakayanan sa pamagitan ng mga pangako ng Panginoong Diyos na patuloy niyang tinutupad sa akin. Pinagkalooban niya ako ng mga kakayanan. Pinagkalooban niya ako ng pananampalataya. Oh. So I have everything I needed to live a victorious life para sa Diyos. Amen? At amen.